Si Alcantara po, nung naging district engineer, ito nga po naging tropa nila, itong sila Hernandez. And then, opo, dahil si Alcantara kaninyo ay subject pa for promotion papunta ng Region 4 at itong Totoo. yung kanilang na-train na si Hernandez na ang papalit sa kay Alcantara, kumbaga, kopo nila ang Bulacan at ililipat na sa ibang area. Totoo. Panahon ni Secretary Bonoan, pinromote si Alcantara bilang from district engineer, head DE, inipromote siya OIC Assistant Regional Director ng 4A. Mhm. At si Hernandez naging OIC District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Yun ang takbo ng kanilang mga karera. Okay. At ang balita ko, parang springboard lang yung Assistant Regional Director ng 4A kasi eventually ang trajectory ni Alcantara babalik sa Region 3 bilang Regional Director. Opo. So kumbaga po, natigil lamang ang lahat ng ito nung nagsimula na pong pumutok ang kontrobersya starting ho nung revelation ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Correct. Alam mo, in fairness to President Marcos, siya lahat naman nag-trigger nito eh. Kung hindi niya tinake up to sa SONA, at tulang ligaya, pati mga BGC boys, sinusugal yung pera natin. Yun nga po, kasi nga mukha pong even before the SONA, alam na po ng presidente kung ganito na ho ang nangyayari sa DPWH. Yes, I'm sure mahabang reflection din ang nangyari sa kanya bago niya pinalize yung kanyang SONA speech. Kung sasabihin niya yung mahiya naman kayo, mabuti, nangyari na nga. Dahil nabuksan lahat eh. Imagine, Ted, ina-analyze ko kasi yung natin, di ba? Ano bang original sin dito? Ang original sin dito, Congress eh. Kung hindi nag-i-insert itong mga congressmen, mga senador, walang pondong pagkukunan yung mga tiwaling opisyal sa DPWH, lalo na sa mga district engineering office. Umabot na sa sukdulan kasi may nakausap din kami na kasama yung aking mga staff, na umabot na sa sukdulan na naging systemic, pati yung mga minor functionaries, yung mga planning, yung mga section chiefs sa mga DEO, naghanap buhay na rin eh. Isipin mo, Ted, di ba may isang requirement, material testing, 1% yun eh, legal yun eh. Nag-invento pa sila ng material testing report na 1% din daw pero walang resibo. Tapos yung variation order, 10,000 pesos plus 2,000 per page. Minsan inaabot ng 1,000 pages yun. So ganun, naghanap buhay na rin sa baba kasi nakikita nila, hindi naman sila aangat din na magiging district engineer na may pagkakataon para yumaman kung hindi rin sila makikisama. So naiinggit na rin sila sa kinikita ng kanilang mga district engineers. Kaya naghahanap buhay na rin sila on their own. Nag-iimbento ng kung ano-ano. Per page ang naisipan lang, per page eh. Dito kami sa baba, titingin-tingin lang kami sa inyo. At saka hindi rin sila aasenso nga, kung hindi nila gagayahin yung career pattern ng kanilang mga district engineer. So, naging systemic, vicious na yung kalakaran. So, umabot na tayo sa ganito na naging ghost project na nga eh. Hindi na nagkasya doon sa substandard eh. At yung kontrakto naman, wala nang pagkukunan. Imagine, Ted, DJ, si Sally Santos, ngayon lang nakakita ng payoff, isang single delivery, 457 million, halos kalating billion. At saka bakit ang nagbabayad, contractor, papunta sa district engineering office? Di ba dapat kasi ang alam kong flow niyan, magre-request yung DEO, hindi ng central office, diretso sa DBM. Pag na-release na yung NCA o yung SARO, so, bank to bank lang naman yan land bank, dahil yan ang government bank. Pagbagsak ng pera sa district engineering office, ipa-fund transfer na yan doon sa contractor. Pagka na-complete yung project o kaya nag-progress billing. Pero ito, halimbawa nakapag-fund transfer yung tulad ng yung kay Sally Santos, obviously nag-fund transfer sa kanya ang DO, saan sa kukuha ng pera. Pero pagka naipon na sa kanya yung mga fund transfers, obviously, winidraw niya over the counter ng cash. Tapos binalik sa district engineering office, kaya napunta doon sa tambayan eh. Pagkarami-raming limpak-limpak na salapi na cash.
hindi ba yung pa lang talagang red flag ng katakot-takot eh. Meron pa silang temerity na kuna ng picture kasi excited sila. Isipin mo, umabot na sa ganon na pinagyayabang nila parang meron silang remembrance ng kanilang katiwalian, ng kanilang kapulutugan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!